At about tayo rito sa patungkol sa estado na nitong si Cliff Hodge at Xavier Lucero matapos ang pangyayari nga pong mala WWE move na ito na ginawa ni Cliff Hodge kay Lucero at nitong gulo. Nangyari na ang inaasahan ng marami, yung pagpapatawag ni Kume kay Cliff Hodge matapos ang ginawang hard foul kay Xavier Lucero. So nilinaw pala ni Kume batay sa nabasa nating report na bukod kay Cliff Hodge marami pa siyang ipapatawag upang pagpaliwanagin di umano sa insidente. Dahil matapos ang hard foul nitong si Cliff Hodge kay Xavier Lucero nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang kampo sa harap mismo ng table officials. So dahil sa nangyari, para kay Lucero, dirty play ang ginawa sa kanya ni Hodge kaya nararapat itong patawan ng multa. At para naman kay Hodge, una ang nasambit na to na wala nga siyang balak manakit kundi pigilan lang ang posibleng easy layup. At paliwanag pa ni Hodge after na nangyari ang hard foul na ginawa niya kay Lucero, kaya rin nagkagulo binigyan di umano siya ng headbutt ng Magnolia assistant coach. Pero sa latest report via spin.ph, credit po, nagsorry na nga po itong si Cliff Hodge dito kay Xavier Lucero maging sa pamilya nito, na ayon nga kay Cliff, "I offer no excuses. I apologize to Xavier and his family. Say sorry to Lucero at the arena, but decided it was best to let the temperature simmer down. I need to control my emotions. I need to be role model to my daughter and to all the kids that watch the PBA." At about dito sa nalalapit na posibleng pagbabalik ng isang sharpshooter bigman ng Barangay Ginebra na si Isa Akgo. Matatanda ang Pebrero 2025 nang mabalita nga pong out for 6 months itong si Ginebra bigman Isa Akgo matapos sumailalim sa ACL surgery. So inoperahan nga po ito. Kung titingnan natin malaking tulong din sana ngayon sa ilalim itong Ginebra bigman na ito kung nakakalaro lang. At posibleng gamay na rin talaga nito sa ngayon yung triangle system kung sakali, kaya lang hindi So bagamat patuloy itong nagre-recover, ang mahalaga ilang buwan na rin ang nakakalipas mula nang ito'y operahan sa kanyang tuhod. So sa mga naghahanap kay Isa Akgo nasa reserve list pa nga po rin siya, pero banda-banda dyan, ilang buwan na lamang po possible mas malakas ang pagbabalik na nito. So sa huling nakita nga natin sa post nito sa kanyang IG post mukhang okay na naman yung tuhod nito na inaoperahan na kung saan nakasama niya pa nga po sa isang event dito itong NBA San Antonio Spurs player like Jeremy Sohan. At kung mapapansin natin okay na talaga itong si Isa Akgo. So kaya naman kaabang-abang to, ito talagang pagbabalik hardcourt nito soon, dahil dito natin makikita kung nag-iba na ba talaga ang laruan niya or mas lumakas pa. At speaking of Kelly Williams, tuloy ang pananatili bilang isang tropang 5G matapos makapirma ng kontrata or contract extensions dito sa TNT. Pinakita nga ng TNT sa kanilang IG post ang ebidensya na muling pagpirma sa kanila ni Kelly Williams till end of PBA Season 50. So hindi na rin tayo magtataka kung bakit ito'y nabigyan o nabibigyan pa rin ng kontrata dito sa TNT, dahil sa laki pa rin nga ng naitutulong nito para sa team ng TNT. Bukod sa mga nakaraan nitong kampyonato sa TNT, mahalaga nga rin yung kanyang presensya at natawag pa nga itong unsung heroes during the TNT's run to 2 championships this season in the Governor's Cup and Commissioner's Cup. So siya nga pala, bibihira sa PBA ang nakararating sa edad na tulad nitong si Kelly na 43-year-old na talagang gamit na gamit pa talaga dito sa team at nabibigyan pa ng kontrata. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.